About po ulit ito sa ating Bebe Labs. At may nabasa lang po ako dito sa post ng kapatid ni Sir Paul. Si Nanay Nids at nakakatuwa na kahit papano talagang binabati at nag-aalala pa rin sa kanya si Nanay Nids. Eto basahin natin sabi ni Nanay Nids, just say hi, stay strong, never give up lang. Kung anong lagi makakabuti sa'yo at sa family mo, God bless you always. Nakakahangan man itong si Nanay Nids, talagang binibigyan niya pa rin ng pansin ng kapakanan ni Krishna. At basahin po natin ang ibang mga comments dito. Sabi niya, nakaka-proud po, nagha-harvest na ng kakao sa dati nilang lupa na ngayon ay kanila na ulit dahil sa kanyang pagpupursige. Isa pa, ang Nanay Nids, thank you for showing kindness to Krishna. Yan po ang kailangan niya ngayon. Yung maraming nagsuporta at nagmamahal sa kanya para lalo magpursige at pagtupad ng mga pangarap niya. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa si Nanay Nids. At isa pa, ang bait naman ni Ma'am Nids. Mahal nila si Krishna. Mabait naman talaga ang Tesalo na family kay Krishna. Mabait naman na bata si Krishna. Saludo ako sa iyo, Ma'am Nids. Ang bait mo po. God bless. Isa pa. Thank you so much po, Ma'am Nanay Nids, for always support Krishna. No matter what, padayon lang Krishna, darating din. In God's perfect time, magiging okay yan lahat. Even Sir Paul said na okay naman lahat, pero in God's will, praise God. Ito pa isang komenta. Nanay Nida, ba dapat ikay strong? Wala naman nangyari at wala naman problema si Krishna. Okay naman siya at ang family niya. Bigla na lang siyang umalis sa PB House. May ba ate? May problema. Isa pa. Sorry po, kagigising ko lang. Salamat at good vibes lang, Nanay Nids. Nagsisikap talaga si Krishna. Nakakatuwa naman itong si Nanay Nids. Palabasa teacher talaga malawak ang pangunawa. Thank you po, Nanay Nids, for always support to our Bebe Labs. At may nabasa din po ako, galing ito sa isang groups. At ito naman ay mensahe niya para kay Sir Paul. Basahin po natin, napakahaba nito at mukhang nakakaiyak na naman to. Masaya ka ngayon na palagiran ka ng mga kaibigan mo. Paano pagdating ng gabi? Yung nag-iisa ka. Kaya nga live after live ka ulit para lang may iwasan mo mag-isip. At kalungkutan kitang-kita naman sa muka ang bigat ng dinadala mo. Minsan mo lang maramdaman na magmahal ka sa age mo. Ngayon pinagkait mo pa sa sarili mo yung maging masaya. Sa age 40, paano kung ito na yung last chance mo para makumpleto ang buhay mo at wala nang darating pa? Ikaw ang gumagawa ng iyong kapalaran. Hindi yung darating lang. Pinagtatrabahuhan yan. Pinagtatrabahuhan at pinaghihirapan para sa isa pang panghabang buhay na kaligayahan. Ramdam ko yung feeling na nandyan sa'yo lahat. Pero parang may kulang. Success, career ka, mabili mong gusto mo. Kapag nag-iisa ka, doon mo ma-realize. Aanin mo lahat ng naipundar mo. Kung tatanda ka ng mag-isa na walang sariling pamilya. Pero marami kaming magiging masaya kung magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kahit sinong babaeng mamahalin mo dahil sa i-share mo naman yan. Yung deserve mo na naman talaga ang maging masaya sa dami ng tinulungan mo. Age of 33 na depressed na ako. Wala pa rin akong anak.
natahit na paligiran ako ng 15 na pamangkin na halos pinaaral ko na akala ko doon ako masaya, pero may time na malungkot ka. Kaya age of 35 bahala na. Dahil ayaw ng asawa ko noon magkaanak pa kami, sabi ko kahit anong paraan, kahit isang anak lang, walang asawa, okay lang. Ano-ano nang nasa isip ko. Manghila ba dyan sa gilid-gilid? O manghain, natawa naman si madam. Kaya ako bayaran at para mabuntis lang, ha ha ha. Pero sa awa ng Panginoon, binigyan naman ako ng anak. Kundi lang, isa, dalawa pa. Kaya dapat pagtrabahuan at pwede maghintay dahil expired din. Ay, at ito may sagot si Sir Paul. Basahin po natin. Wait lang. Ito po ang sagot ni Sir Paul. Lumaki po ako sa masayang pamilya at kontento sa buhay. Pinalaking mabuting tao ng aking mga magulang. Kaya kung wala naman po akong makasama sa buhay, hindi reason yan para hindi ka maging masaya. Maraming tao nagpapaligay sa akin na hindi kayang mabili ng pera. Sanay ako sa hirap at sa aking pagtanda. Nakakasiguro po kung wala akong pagsisisihan. Ay sir, masarap din na may pamilya sir, lalo na pag sarili mong anak. Totoo po yun. At ito, may isagot na naman po yung nag-post sa group. At sabi nga niya, napansin din siya ni Sir Paul. Basahin po ulit natin bago tayo magbasa ng mga comments. Sabi nga, nag-post, ayun, napansin ako ni Sir. Pero alam ko, tagul sa puso sa kanya yon. Kasi hindi naman siya magre-react kung wala lang sa kanya. Hindi yan naman ako baser. Base lang yun sa nakikita kong taga-subaybay na matagal na panahon siguro. Hindi lang ako marami. Hindi lang ako. Marami tayo. Kilala na natin ang face expression niya. Kapag masaya siya o kapag malungkot siya. Kapag in love siya, kinikilig din tayo. Ganon na tayo sa kakilala natin. Bahagi na siya ng buhay natin araw-araw. Still, team supporter and subscriber. Totoo po yun. Mababakas po talaga sa mukha ni Sir Paul ang kalukutan. Lalo na po kapag may mga hugot siya, wala naman po tayong ibang iisipin. Kaya po siya nagaganito ay dahil nga sa nangyari na naging issue na ngayon ay sabi niya hindi re-resolve nga nila private. Niya, noon makikita natin siyang masaya lagi. Pero ngayon nakikita natin ang dami niyang hugot. Sabi nga niya, iwag i-connect. Pero wala naman tayong ibang iisipin na i-connect. At wala tayong ibang iisipin na para saan yon. Siyempre, para talaga doon yung kay Chris na. At doon lang talaga natin makukonect. Pero tulad na nag-post ito sa group, ganun din ang hangaring ko. Hangaring ko talaga na makatagpo si Sir. Di man sila magkatuluyan. Ni Bebe Loves. Hangaring ko rin kaysa magkaroon ng sariling pamilya. Siyempre, sa dami na niya natulungan, kailangan din naman niya maging maligaya sa buhay. Iba yung mga kaibigan mo, siyempre magtatanda din yung mga kaibigan mo. Pag magtandaan nyo, kanya-kanya na rin ang buhay. O siya, halimbawa, pag tumanda na siya, mas maganda yung may sariling pamilya. Pero hindi naman atin siya pinangungunahan, Gusto lang natin maging masaya si Sir Paul. At palibasa, minahal talaga natin siya. Aminin natin yon. At yun ay lalo ko siyang minahal lang dahil na sa Chris Pao, kay Chris na. At magbasa po tayo ng ibang mga comment, Basta ako, mas kapanipaniwala kung statement nila Dong Stevie, Touch TV, ang nasabi ko kung sino-sino pa yung dahilan ng lahat. Siya pa ang maingay sa Sokmed, samantalang yung ginawa ng issue na bas ng gusto, nasabihan ng malandi at kung ano-ano pa. Siya pang tahimik, respeto ang tawag doon. Pero yung kabila, puro pasaring at ewan kaya napansin ng mga baser.
Basta bigyan na po na lang natin ng kalayaan yung dalawa. Nangyari na yun. Kung anong ikadiligaya nila, doon po tayo. Kung nire-resolve nila, doon po tayo. Basta ang hangarin po natin ay lumigaya silang pareho. At ito pa, isa pa. True, kung ayaw niya maraming masabi at maraming mag-react sa kanya, manahimik na lang din siya. Siya wala respeto. Kuda ng kuda, sabihin isa pa, sing increase na ang pinutaktin ng buzzers. Ugaling huwag na po nating anuhin kasi below the belt na to. Para po sa akin, si Sir Paul ay mabait na tao, bukas palad na tumutulong sa mahihirap na hindi kayang tulungan ng gobyerno. Yun po ay ipagpasalamat natin. At kung ano man po ang sa kanila ni Chris na minahal po talaga natin sila na Chris Pao. Para sa kanila na lang po yun. Mahalin natin kung sila pa, kung hindi na, suportahan na lang po natin ang bawat isa sa kanila. Sa totoo lang po, ako nagtampo din ako kay Sir Paul talaga at napakadami kong iniyak. Pero sa pagmamahal po, inuunawa, pilit na inuunawa. Pero ang support ako po talaga ngayon, nakapokus kay Baby Labs kasi mas siya nangangailangan ngayon ng suporta. Kasi si Sir Paul, bukod nga dun sa sinabi niyang marami siyang kaibigan, nasa kanya ng lahat. Si Krishna, marami pa po siyang hahanapin, marami pa siyang hangarin. Kaya dun talaga nakapokus ang aking puso. Pero kahit na po na gano'n, nakapokus doon, pinapanood ko pa rin naman po yung mga videos ni Sir Paul. Ito pa, isa pa ha. Comment, ibig sabihin wala na plano niya mag-asawa. Sila na forever. Ni Madam. Pag pong ganon, wag na po tayo magdamain ang kung sino-sino. Basta yun sa kanilang lampo dalawa, Chris Pao. Minahal natin at kung nangyari man yan na magkaiwalay o magkabalikan, sa kanilang po natin dalawa, ibigay yun. Yun lang po. Sa totoo lang po talaga, minahal ko po talaga ang Chris Pao. Bukas sa puso ko, minahal ko talaga silang dalawa. Isa pang comment, Sir, din mo ang puso mo kung ano ang magpapaligay sa iyo. Dapat ay may makasama ka sa buhay. Sa pagtanda mo, may alalay. Magmahal sa iyo. 72 ako pero maligaya ako sa piling ng aking minamahal. Hangad ko ang kaligayahan mo. Totoo naman, ito mga naggaganito, solid supporter to ni Sir Paul. Talagang concerned sila kay Sir Paul, mahal talaga na ida. Siguro nakita nila yung kalungkutan ni Sir Paul noon. At na yun naging kaligayahan ni Sir Paul noon nung magkasama sila ni Chris na. Kaya ganito sila magsalita, mag-comment. Hindi po natin ito mabibigyan ng sisi. Concern lang po talaga ito. Eto pa. Kaya pala hindi niya pinaglaban yung girl. Kasi wala naman pala siyang balak mag-asawa. So, sinubukan lang niya maki-girlfriend kung kaya ba niya. So, wala pala talaga halaga si Chris na sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang plano magkapamilya. Pero hindi ko po narinig yun kay Sir Paul na ganun. Kasi, noong nagano sila, noong may teleserye sila, sabi niya, sa age ko bang 40, kailangan ba? Maghintay pa ako ng matagal. Sinabi ni Sir Paul yun na in-interview sa ni Sir Tots. So, ibig sabihin, yung in-interview na siya, plano niya na talaga nun. Ibig sabihin, teka, bilis ko magsalita. Nung in-interview sa ni Sir Tots nun, plano niya na talaga nun na magkaroon ng pamilya. Napanood niyo ba yung interview ni Sir Tots, di ba? The age of 40, dapat meron na nagmamahal ng tunay sa iyo. Binitawan mo pa, bakit tayo mo aminin na kayo pa o hindi na? Ay, marami pang naintindihan ko naman po kayo. Chris Pao Natix talaga.
Tandaan niyo, hindi lahat na may asawa at anak may asawa ay maayos ang buhay. Sila pa minsan na may miserableng buhay. Sir Paul, nakahanda yan sa magiging kapalaran niya. Yung kasamaan sa isip niyo na lang. Ang kailangan yung paghandaan, ang pagrat. Pahirapan lang ng mga base kung ano, sabihin ako, inuman sila mga base sila nagpapagulo. Aga ko, bakit? Balibalik ta rin natin, iba pa rin may pamilya at may anak. Iba ang saya, totoo po yun. Kahit ako, nag-iisa lang na anak ko. Wala akong asawa. Kaya nga relate na relate ako dyan sa mga ganyan mga broken hearted eh. Isa lang aking anak, pero sarap na may anak. Sobrang sarap na may anak. Kasi merong aalalay sa'yo. Iba yung mga pamangkin kasi hindi naman tunay yung ano nila sa'yo hanggang tanong lang. Pero yung anak, andyan talaga para sa'yo. Kaya kay Sir Paul, hangad ko rin ang kaligayahan niya talaga. Ang kaligayahan niya, kahit saan bagay, magkapamilya man or kung saan siya maligaya. Siyempre, ang inaasahan pa rin natin talaga ay ang Chris Pao.